Ay, anak ng kamote, oh. Sobrang payat na talaga ni Bungit. Malapit na talaga siya kunin ni kabado na si Tuta Soto. Ipapakulong talaga daw siya ni Attorney Harold Respicio. Pagkatapos po sampahan ng indirect contempt kagahapon sa Supreme Court, may sagot po si Tuta Soto. Aba, gusto pa mangdamay ng iba? Bungit! Nakakatakot na talaga si Bungit, oh. Ayan na, oh. Nagulantang ang maraming Pilipino, nagulat sa sobrang pagpayat ni Bungit. O ayan, oh, tingnan mo yung picture na yan. Mamaya may video po akong ipapakita. Trending nga po sa social media yung isang picture na talagang sobra. Kitang-kita po sa dalawang mga mata natin ang pagkapayat ni Bongbong Marcos at pag-iiba ng kulay. Parang, code blue na o code violet na. Napatay tayo dyan, Yor. Mukhang matutupad na yata ang wish ni Cara David. Sabi na nga ho, maglabas ng medical bulletin. Kaso ayaw maglabas eh. Tinatago ang ang colostomy bag. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At paki-subscribe. Pangalawang channel ko po, Bisdak Historiador. Oh, ito. Pakinggan po natin itong banat ni Attorney Harold Respicio dito kay Tuta Soto, no? At siyempre, sumagot po si Tuta Soto. Naglabas po siya ng official statement, no, sa kanyang sa social media. Okay. Pero pakinggan muna natin po ang balitang ito para meron guided po tayo. Naharap naman sa kasong indirect contempt sa Korte Suprema si Senate President Tito Soto III dahil sa kaniyang mga umano'y mapanirang pahayag laban sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman sa Articles of Impeachment kay Vice President Sara Duterte. Si Margot Gonzales magbabalita. Naghain ng apela sa Atty. Ferdinand Topacio at iba pang abogado sa Korte Suprema para mapatawan ng indirect contempt at maparusahan sa Senate President Tito Soto III. Ito ay dahil umano sa mga hindi maganda at mga irresponsableng pahayag ng senador sa naging desisyon ng Korte sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga naging pahayag umano ng Senate President ay paglapastangan sa kredibilidad ng mga magistrado. Bilang officers of the court, hindi nila masikmura ang mga ginagawa ng senador. Paglilino ng mga petitioner at supporter ng mga abogado, ang pagsasampa ng kaso ay hindi para patahimikin si Soto dahil malayaan niya itong magsalita. Pero hindi ito dapat lumagpas sa mga pinapayagang uri ng pananalita. Bilang co-equal branch at final arbiter, hindi nila dapat bastusin ng kataas-taasang hukuman na gumagawa lang ng kanyang tungkulin. Malayaan niya sabihin mas magaling ka sa mga magistrado. Yung pong mga public statements ni Senate President Vicente Soto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagtatransgress na into the territory of statements that tend to demean, destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Lalong-lalo na po yung may mga statements niya, for example, na sasabihin niya, mas magaling pa ang first-year law student kaysa sa mga maestrado ng Korte Suprema. Parang inamend na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen. Oo, walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. Tama. Meron siya mga online post sa Facebook niya which to my mind is degrading, demeaning, disrespectful of the integrity of the Supreme Court as an institution. And tinarget niya yung ponente. Yung Senior Justice, parang
pinersonal niya. And he also had a statement na inaamyendahan ng Constitution ang desisyon ng Korte Suprema. Mali po yun. The Supreme Court is the final arbiter sa lahat ng constitutional questions. Patay, may mga post pa pala talaga, hindi pa nakontento itong si Tuta Soto, no? Na magkalat ng kayabangan sa mga interview sa mainstream media. Alam ko, nagpa-interview rin po siya sa News 5 lahat yata eh. Nagpa-interview siya ng kanyang kayabangan. Sumubra ang kayabangan, may post pa talaga sa kanyang sariling social media. Naku, dali, no? Kasi yung tatay niya, na-convict daw din dito eh. Senator din pala. Di tatay, yung lulo niya, senador din pala, no? Mana-mana talaga. Nasa dugo talaga nila ang mga kayabangan. Kaya makonvict din ito. Tuloy, oh. So very irresponsible yung pahayag ni Senate President Vicente Soto. In spirit, I am with the lawyers who are filing in the contempt case against Senator Soto for first maligning the Supreme Court and creating an atmosphere by which he is supposed to be an example of being a legislator. He is encouraging people not to believe in the Supreme Court, being the final arbiter. Si Atty. Harold Respiso, Stop muna tayo doon. Tama talaga yung sinasabi ni Paras eh. Marami kasing nahikayat din na mga Pilipino. At naniniwala lalo ng mga bubonistang tanganista, loyalista ni Bangag, agay. Mga Dilawan, Pinklawan, Eline Robredo, wow, dagat. Wala, naniniwala sila kay Tito Soto as in eh. Feeling na feeling nila si Tito Soto mas magaling pa sa mga maestrado. Ang problema nga, hindi ganun. Hindi nga nakaapak ng law school itong si Tuta Soto, tapos paniwalaan ng maraming Pilipino. Tama ho ito na talagang kailangan masampahan ng indirect contempt. At sawali, nung una pa lang, di ba, nung paglabas, pagkundina ni Tito Soto, na parang manggagalaiti siya sa mga maestrado dyan sa Supreme Court, meron na akong komento na sabi ko sana magsampa ng contempt itong si Atty. Ferdinand Topacio, grupo ng mga abogado nila Harold Respiso. Nangyari nga ho, tinuluyan nga ho kagahapon, ako makatikim ka talaga. Pakinggan natin si Harold, grabe galit na galit, no? Nanatan naman si Soto na parang tumutulad sa kanyang lolo na naging senador din at minsan na rin pinarusahan ng Korte Suprema sa kanyang pagbatikos. Same case at convicted siya. Nag-fine siya doon at ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Ini-decide niya yung decision ng Supreme Court, in-intimidate niya yung Supreme Court, pinuli niya yung Supreme Court at sinabi, baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito. Mag-chat-chat tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya ngayon. Kung kakatigan ng ESI ang apila ng mga abogado, maaaring pagmultahin at patawan ng 6 na buwang pagkakulong si Agay. Soto. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal. Marit Gonzales, SMN News. Gusto ko yung kulong. Ipapakulong ka talaga ni Harold Respiso. Dali ka talaga, Tuta Soto. Yan ang gusto kong balita. Good news po yan. Nang may makulong na ng founder na One Ball University School Bukol. Animal ka. Ang yabang mo kasi, Tuta Soto. Nakasandal ka lang kay NGM na nangangayat na. Malapit na kunin ni Satanas. Hindi kasi pwede na bulihin mo yung mga maestrado, siraan mo sa social media, ipalabas mo na mas magaling ako. Alam ko ang batas. Kahit hindi ka naman nag-aaral, sabihin mo alam ang batas, anak ng kagwang. Iwan ko ba may naniniwala din sa school bukol na to? As in, may mga supporters din eh. Tama ka, Tuta Soto. Mali ang maestrado, anak ng kagwang. Napakalaking damage po yan sa ating hudikatura. Kailangan walang ganun eh. Okay sana tayo kung mga ordinaryong Pilipino lang eh. Ito, Senate President,
mambubutas o makapagsabi na mas may alam pa yung hindi abogado. Di ba ho? Tuta Soto. O ngayon, nakatikim ka pero grabe, daw. Nanggagalaiti dyan si Harold Respicio. Talagang gusto niyang ipakulong itong si Tuta Soto. Grabe, hyper talaga si Harold Respicio. Tanginumin talaga na. Ang sarap pakinggan yung gigil ng tao sa mga kagaya ni Tuta Soto na salot sa lipunan. O ito, pakinggan natin muli itong gigil ni Harold Respicio bago yung sagot ni Tuta Soto. Ang petisyon na ito ay para i-cite ng indirect contempt si Senate President Vicente Soto III. Yan ay inspired ng same case din na ikinaharap ng kanyang lolo noon sa kasong Inre Vicente Soto noong 1949. Same indirect contempt na case at na-convict yung kanyang lolo doon at same din ang ginawa ng kanyang lolo doon. Para 1949 daw na-convict yung lolo ni Tuta Soto. So, ano na bang taon ngayon? 1949, 2026 tayo Anuhin natin kung ilang years na. 2026, list 1949. 1949, 77 years, no? So, after 77 years, si Tuta Soto ay susunod sa lolo niya at makonvict din dahil sa pambubuli at kayabangan. So, likas na talaga sa kanila ang pagkamayabang. Ito, pakinggan natin. Ang ginawa ay criticize ang Supreme Court. Sinabihan ang mga miyembro ng Supreme Court ng evil at incompetent. At sinabihang palitan na silang lahat doon at i-purge ang mga miyembro ng Supreme Court. Ang tanong, pareho ba ang ginawa ng current Vicente Soto III as Senate President ng Senado ng Pilipinas? Halos kapareho po dahil sinabi niya na mali ang desisyon ng Korte sa impeachment case ni Sara Duterte at dapat magkaroon na ng charter change para ilagay sa tamang lugar ang Supreme Court para hindi mapakialaman ang mga ginagawang kalokohan ng Senado at para na rin sinasuggest niya na dapat na rin palitan ang mga miyembro ng Supreme Court. Sir, sinasabi mo ba na yung nakalagay na feature sa ating konstitusyon ngayon na checks and balances na i-check ng Supreme Court kung nagkakamali kayo ay dapat amyandahan? Ibig mo bang sabihin ayaw ninyo na mabantayan kayo? Stop muna tayo. Mukhang yun ang punto dyan ni Tuta Soto na ayaw niyang mabantayan ang kagaguhan dyan sa Senado. Kasi may script man yan si Tambaloslos at si Bangag na parang kandilang nauupos na. O ito mga kabisdak, no. Gusto ko po yung point ni Attorney Harold Respicio. So, makokonvict ba si Tuta Soto dahil yung lolo niya halos kapareho ng parang sentimiento. Yung lolo niya ay sinasabi ang evil daw yung mga Supreme Court justices. Kaya papalitan. No? Kailangan palitan yung mga officer. Ito mas matindi. Kasi sinabi ni Tuta Soto na mas magaling pa ang first year na law student at kailangan magpalit ng saligang batas. Ibig sabihin, magtsatsa para mapalitan yung mga justices, anak ng kagwang. So, walang pagkakaiba. Talagang parehong dugo. Dugo ng mga mayayabang. O, tuloy po, Attorney. Ayun, maliwanag naman po sa batas. Ang nakalagay, yung 1-year ban rule. Kapag ang kaso na isinampa ay pasok sa 1-year ban rule, ay dapat hindi na pwedeng isampa yung impeachment case na iyon. Dito sa kaso na ito, isinampa yung unang mga impeachment complaint kay Sara noong December, pinefer siya doon sa Committee on Justice noong January. At sabi ng Supreme Court at that time, officially initiated na yung impeachment case, kaya bawal na ulit yung impeachment complaint for 1 year. Pero,
noong February 2025, ang ginawa ng House of Representatives ay nagpasa sila ng articles of impeachment papunta sa Senado at yun yung nandoon sa Senado ngayon at yun yung mukhang gusto nilang buhayin. Dahil sinasabi ni Senate President ay mali daw yung Supreme Court. Ang sinasabi niya, bossing, gusto mo ba na buhayin yung impeachment case laban kay Sara na nasa inyo ngayon na sinabi na ng Supreme Court na void at wala kayong jurisdiction na mag-take cognizance? Kung tatandaan po natin, consistent itong administrasyon na ito sa paglabag ng konstitusyon dahil itong Magnificent Seven na ito na nagsampa ng kaso ng indirect contempt laban sa Senate President na si Vicente Soto III. Stop muna tayo doon. Yung nangyayari ngayon kay Soto, diba, tahasan niyang tinutulan talaga yung desisyon ng Korte Suprema tungkol sa impeachment. Doon siya nagkamali, no? Dapat, hindi na siya nagsalita. Hinayaan na lang niya kasi total, magsasampa rin naman. Malapit lang naman Ilang buwan na lang din naman di ba? Ilang araw na nga lang di ba? Tapos, may nagsampa rin naman ng impeachment. Mga kaliwang grupo, yun rin naman yung grupo na nagsampa ng impeachment na karang taon. Di ba? Tumahimik na lang sana siya. At hayaan na lang kasi isip-isip niya. Tangina, meron namang di ba? Kung ikaw ba mag-iisip, magsasampa rin naman, ilang araw na lang, February 6, February 2 nga yung iba Isa pangalawang impeachment laban kay Vice President Inday Sara, masyadong excited. Yung mga kaliwang grupo, nagsampa muli ng February 6 para makasigurado sila. Hindi sila tatama ng 1-year barrel na sinasabi ng Korte Suprema. Nanahimik na lang sana ba? Gaso, gusto magbida-bida. Gusto ipalabas na mas matalino ako sa mga maestrado. Mas magaling ako sa maestrado. Mga walang kwenta kayo, kailangan palitan kayo. Kaya ang resulta, kaso sa Korte Suprema. Tuloy, sir. Ay sila rin yung nagsampa ng kaso doon sa House of Representatives noong mga nakaraang linggo na hinarang ng House of Representatives Secretary General. Yan po ay illegal at labag sa ating konstitusyon. Ngayon, ang administrasyon na ito gusto ulit lumabag ng konstitusyon. Ang ating legislatura gusto ulit lumabag ng konstitusyon. Bawal na bawal po iyan. Nagkakampi na po ang executive, ang Senado at ang House of Representatives para pag walang bisa nila ang mga check and balances na nasa konstitusyon. Tandaan po natin, ang dapat na magbantay sa executive ay ang Senado at ang House of Representatives. At ang nagbabantay sa lahat sa kanila Supreme ay Court. ang Supreme Court. Hindi natin pwedeng buwagin ang feature na checks and balances sa ating konstitusyon. Inaasahan natin na mangyari sa kanya ang nangyari rin sa kanyang lolo. Patay! Dahil doon sa kaso na iyon ay na-convict ang kanyang lolo, pinagbayad ng multa. Dito sa kaso na ito, mataas ang aming kumpiyansa na mangyayari din ang parehong fate kay Vicente Soto III this time at ipinagdarasal namin na siya ay magbayad ng multa o kaya ay makulong. Kung naghahanda ang Senate President, huwag kang maghanda sa pamamaraan na hindi tama. Gawin mo lang ang tama para hindi ka makasuhan, Senate President Vicente Soto III. Hindi pwede, nag-arapalang linalabag ang ating konstitusyon ng sunod-sunod ng administrasyon na ito at ang kanilang mga kakampi sa loob ng Senado at House of Representatives. Yeah, bebe! Ipapakulong talaga ni Harold Respecia si Tota Soto! Iyak ka, Tota Soto! Talaga naman, dapat lang makulong yan Putang ina, kayabang Galing-galingan, bida-bida for optics kaya ang resulta, hayan, kulong. Kulong hindi pa pala kulong. Kaso pala. Pag masyado tayong excited, kasi may kulong daw talaga yan. No? May multa at saka 6 na buwan na pagkakulong. Talagang i-impose talaga yan. Banatan talaga yan ng mga maestrado dahil yung kredibilidad, dignidad nila sa pagiging maestrado sa Supreme Court, inababahira na. Pero may sagot dyan si Tota Soto Gusto pa mandamay.
Anak ng kagwang Katuta Soto, gusto mo pang mandamay. Akala ko ba matapang ka eh. Kabado na si Tuta Soto dito, oh. Sabi ito galing sa balita ngayon. Tito Soto, nagtataka kung bakit siya lang ang kinasuhan. Eh, bakit? Ilan ba dapat ang kasuhan? Ilan ba Senate President? Di ba isa lang? Ilan bang nagyabang? Di ba isa lang? Ikaw lang. Tangina, naghanap ka pa ng damay eh. Sabi niya, paano naman ang mga kapareho daw niya na pananaw? Putang inumin. Tulad ni na retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna. Ayan. Dapat daw kasuhan din daw ito ng indirect contempt. Mas mabigat daw kasi yung sayo. Makulit ka kasi. Kagaya ni Father Ranhilo Aquino, UP College of Law Associate Dean Paulo Yamisis, Attorney Wilfredo Garrido, Loden Mel Santa Maria, Manolo Quezon III, at iba pa na nagtuturo sa umano'y mga factual errors ng desisyon at sa posibilidad na judicial legislations. Okay lang ba? Ayan, okay lang ba daw? Sabi niya, I will wait for the Supreme Court copy before I answer if ever. Pero what about yun na nga? Bakit daw yung iba daw hindi sinampahan ng indirect contempt? Ikaw kasi Tuta Soto, ikaw yung sobra-sobra, overacting ka kasi. Na ang feeling mo, ikaw ang pinakamagaling sa Iskol Bocol One Ball University. Hindi ka nga magaling eh. Yan po ang totoo. Kumbaga, wag mo nang ipilit na may alam ka sa pag-interpret ng batas. Ang final arbiter po ng ating bansa pagdating sa mga batas-batas ang Supreme Court ng maestrado. Kaya hayaan nyo magdesisyon. Wag mo nang pangunahan eh. Kaya nga sabi nga ho ni Attorney Salpanilo, wag magiging overage ignorance. Masyado kang ignorante kaya ang napala mo hayan. Cited, indirect contempt. Cited in contempt, si Paduano pala yun. Okay, pakinggan po natin si Attorney Harold Respicio muli. Dahil dagdag lang po dahil sa kakulitan talaga ni Tuta Soto. Ito, pakinggan natin. Ang problema kasi dito kay Senate President Tito Soto, sabi niya mali ang Supreme Court, pero sir, ano ang tama? Correct. Pakita mo sa amin kung paano dapat nagrason ang Supreme Court para masabi mo na tama. Wala naman siyang inoffer na alternative, nag-criticize lang siya. Sabi nga nila, hindi pwedeng criticize na wala ka namang ino-offer na alternative interpretation. In other words, doon nakikita ang bad faith ng kanyang mga statements. Ibig sabihin, gusto niya lang talagang sirain Manira ang confidence doon sa desisyon, ang confidence doon sa institution ng Supreme Court, at ang confidence ng taong bayan sa mga mahistrado ng Supreme Court. Tama talaga dito si Harold Respicio, no? Hindi, ang ano lang talaga dyan, ang parang gustong ipalabas ni Tuta Soto ay sirain lang yung kredibilidad ng mga maestrado. Kasi nga, marami ho silang nagsasabi na majority daw ng mga maestrado dyan sa Supreme Court ay appointed lahat ni former President Duterte. Kahit na, meron din naman na Aquino appointee dyan at saka Bangag Bakit hindi man lang kumontra doon sa mga ibang maestrado? Parang yun yung point niya na kinampihan at pinapaboran ang mga Duterte. Hindi. Yung saligang batas lang ang sinusunod ng mga maestrado. Tuloy po, sir. Dahil kung totoong disagree siya doon sa soundness ng ating desisyon mula sa Supreme Court, sana nagbigay siya ng maayos na paliwanag about doon sa reasoning na tama. Ang tanging ginawa niya lang naman ay minalign niya lang
yung institution Tama. ng Supreme Court Mm. at ang mga taong nakaupo. Na maligned lang Okay talaga. lang naman mag-comment. Kahit naman ako, nakikriticize din ako ng decision ng Supreme Court. Pero wag mo itong gawing in bad faith. Correct. Na ang primary purpose mo ay i-defeat yung trust ng taong bayan sa confidence sa institusyon Supreme Court. ng Mhm. Supreme Court. Tandaan Mhm. po natin, kaya po maayos ang ating lipunan dahil po linay-out ng maayos ng ating saligang batas ang dynamics ng ating Supreme Court, ng ating Exactly. legislatura at ang ating executive na maayos ang checks and balances nila sa bawat isa. Kaya hindi Mhm. pwede na ang isa sa kanila ay nakikipag-away sa kanilang co-equal body. Tandaan po ninyo, malaki po ang relevance ng sinabi ng isang Senate President dahil Correct. hindi lamang yan ordinaryong tao, ha? Eksakto. Kapag ordinaryong tao, siguro pwede pang palagpasin. Pero kapag head na mismo ng Congress ang nagkikriticize sa kanyang co-equal body, pinapakita mo po sa taong bayan na hindi po stable ang ating lipunan, hindi po stable ang mga nakaupo sa gobyerno at nagprepresenta ka po ng Tela, krisis sa ating konstitusyon at tama ka dyan, sir. Ito na yung sagot sa'yo, Tuta Soto. Bakit ikaw lang yung kinasuhan? Kasi nga, hindi po basta-basta ang inyong posisyon. Ikaw yung head ng Congress, ikaw yung Senate President. Pag bitaw mo ng salita, paninira po sa Supreme Court, malaki po yung impact niyan. At masisira po ang Korte Suprema sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas. Kasi sasabihin, ay wala pala yung Korte Suprema kaya palang bulihin ng mga legislatura, ng legislative branch. Yun ang hindi maganda. Siyempre, ang Korte Suprema, hindi man yan magre-react kasi magiging neutral pa rin sila. Pero kailangan talaga masampahan ka ng indirect contempt para hindi na maparisan. Kaya tama itong ginawa nila na Attorney Harold Respecio. at hindi po yan maganda dahil para i-advance mo ang iyong sariling department ay hinihila mo pababa ang iyong co-equal department. Kayong Correct. tatlong department, kayo ang foundation ng maayos na civil society dito sa Pilipinas. Tapos sisirain mo ang isa para lamang tumuwid at i-advance kung anumang political agenda ng isang leg ng ating demokrasya. Babagsak po ang buong Pilipinas kapag ganyan. Kaya napakahalaga po na kontrolin yung mga ganitong klaseng pananalita, especially kapag mabigat ang consequence ng pananalitang ganyan, lalo na ang nagsasalita ay kasing bigat ng mga kinikriticize niya. Correct. Maganda po na nag-file tayo ng formal petition sa Supreme Court para makapag-comment ang Supreme Court sa bagay na ito. Sa tatlong branches ng ating government, ang judiciary lang ang nagme-maintain ng maayos na ugali. Yung legislature at executive at mga commentators sa public ay nagbuburdagulan na. Pero yung hudikatura, hindi pa rin nagsasalita yan. Para lang Tahimik ma-preserve yung kanilang dignidad. Pero po, kapag nagsampa tayo ng petisyon na katulad nito, Sasagot. magkakaroon sila ng pagkakataon na idepensa nila ang kanilang sarili. At dun sa kanilang panunulat, maa-assess na nila yung quality and repercussions ng mga pahayag ni Senate President Tito Soto. Halimbawa, marami pong case na indirect contempt na dismissed. Yung parusang fine at yung parusang imprisonment. Pero at any rate, marami pong mga paggalit na ginawa doon sa mga desisyon na yon sa pamamagitan ng discussion ng Supreme Court. Halimbawa, sasabihin ng Supreme Court, i-dismiss tong petition na ito dahil sa freedom of speech ng speaker. Pero in any event, mabigat naming pinagsasabihan yung nagsabi nito na huwag mo nang uulitin at hindi maganda yung ganyan mong sinasabi dahil kanyang ina-undermine yung confidence ng public sa institusyon ng Supreme Court. At least nagkaroon ng pagkakataon ang ating judiciary na idepensa nila ang sarili nila. Otherwise, ibubuli na lamang sila ng pinakamataas na nakaupo sa legislative department at hindi po yun ang dapat na mangyari. Tandaan natin, kaya naparusahan yung lolo ni Tito Soto noong 1949 ay dahil senador rin siya noon. Senador din pala. At sinabi ng Supreme Court na ini-intimidate niya yung Supreme Court at yung mga members ng Supreme Court at binubuli sila. At yun ang ginagawa ni Tito Soto ngayon
bilang Senate President, ginagamit niya ang kanyang posisyon para ma-intimidate ang mga miyembro ng Co-Equal Department ng legislature na ang namumuno ay yung speaker mismo na si Senate President Tito Soto. Hindi po yan, delikado po yan, masyadong masakit, mabigat, masyado ang sinabi mo, sir. So, ibig sabihin nito, Attorney Harold Respecio, no? Ay sure na ba ang conviction ni Tuta Soto? Aray ko, iyak! Naganang kamuti ka, talagang ipapakulong ka, Tuta Soto. Kaya bang nayupak ka? Ito, pag-usapan naman natin ang amo ng tutang ito na malapit na makulong. Ay, grabe po. Nagtrending ang picture ni Bungit. Anak ng kagwang naman talaga. Ito po. Nakonyor. Para kang kandila na nauupos na. Nangangayat ka na. Meron ka ba talagang sakit, Nyor, na colon cancer? Kasi meron ka daw bag sa tagiliran. Anak ng kagwang naman, ito, grabe, kapansin-pansin po talaga ang pagbagsak ng katawan ni Bungit. Tingnan mo yung balikat. Alam mo, parang lantang gulay ba, no? Ayan, pati yung kulay. Code blue na ba ito? Ayan na nga yung sinasabi natin, Kakasabi ng mga bataan mo na dutae. Kaya ikaw tuloy, yung hindi natatain na. Grabing payat naman, Nyor. Wala na ba masinghot, Nyor? Ito po, palabas po natin yung video. Baka sasabihin po ng mga bubonistang tanganista, loyalista ni Bangag, ay AI naman ho ito. Ito pong picture na yan, nakuha po yan kagabi, diyan sa Binondo, may kaganapan. Pumunta po siya, nakipaglukuhan sa Chinese ambassador. Naku, tingnan mo naman, Pero meron po rin akong ipi-play na video bako riyan. Baka sabihin na sa ilaw lang, no? Kasi gabi man yan, kagabi, no? At meron akong nakuhang video na maliwanag pa. So, bago po ito nakaganapan. Di ba pumunta siya sa Zamboanga? Dahil merong, yung deki ba? Yung binuksan nila doon. Narito po, kapansin-pansin po talaga ang pangangayat ni Dayunyor. Tingnan mo naman, ito yun, Ito muna, ha? Sa umaga muna tayo, mamaya sa gabi. Ayan po, guys, Grabe pagbaba niya. Ladies and gentlemen, the President of the Republic. Grabe, pasuray-suray na. Maglakad, pasuray-suray na, no? Para siyang papel dyan na pag nahanginan lang, tumba ka kaagad. Wala na to, malapit na talaga to sa wish ni Cara David. Kunti-kunti na lang, Nyor, kunting tulak na lang. Kaya, tangina talaga yung mga ganyang, sobrang payat. Meron na talaga yan. Tinatago lang nila. Ayaw lang ilabas yung medical bulletin kasi pag sumablayo sila, sipa sila sa pwesto. Ayan, of the Philippines, His ayan, tingnan nyo na. Ayan, Ferdinand maliwanag R. yan, Marcos Jr. Sabay kaway sa hangin. Grabe na, Nyar. Sobrang payat na, Nyar. Tingnan mo, The President ayan, is being briefed by NIA Administrator Grabe, Eduardo Guillen on the 20 solar-powered pump irrigation Solar projects power irrigation that were pala. formally turned over to Para the siyang identified farmer beneficiaries. Kandilang nauupos. Kaway sa hangin. Kamot sa likod. Lapit sa mga bayaran. Bungal din. Tingnan mo naman yung lakad niya, Wala na to. Talagang may bag dyan sa gilid yan, The cabinet members who are with us here today. Pakita natin talumpatin niya konti. After this, we will be conducting a regional development council meeting. Na konti lang, ha? Na silang lahat. And with us here, the DA Secretary, Secretary Kiko Laurel. Tingnan mo naman yan, grabe ng bagsak na talaga nakatawan ni Dayunyor, Alam mo yung mga ugat-ugat sa liig niya nagsilabasa na, anak ng kamote, Wala na, tingnan mo, Pag umarap.
Oo, ay, Diyos ko, Ginoo man. Wala na yan. Mamahinga ka na, Nyor. Ako sa'yo, Nyor, magpagamot ka na. Umuwi ka na sa, sa Paway, Ilocos. Wala na yan, sobra na yan, oh. Tanginumin, oh. Kahit sasabihin po ni Chucky Claire, maayos ang lagay ni Panggulo. Oo, maayos kasi nagsalita pa. No? Pero makikita mo sa kanyang panlabas na anyo, sa kanyang pangangatawan, bagsak-bagsak na talaga, anak ng kagwang. Kautal-utal din siya dyan, eh. Kamot. And the other cabinet members who are here. Bakit ba panay siya kamot, no? Kanina, kamot sa likod. Maligo ka, anak ng kagwang. Ganito daw talaga pag mo yung may mga sakit na, eh. Talagang takot na sa lamig, eh. Ligo ka, Nyor. Ito, tuloy natin, oh. Marami ang cabinet member dito ngayon. The Zamboanga del Sur 1st District Representative Joseph Kim Yu. Palanuklaway. Government, distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong buntag sa inyo. Ano? Puta ka. Ladies and gentlemen. Anong ladies and gentlemen? Puta ka na, nagkautal-utal na si Panggulo. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, anak ng kagwang, wala na. Ito na po yung epekto ng pulburon. Nauutal ka na, nangangayat ka na, natutunaw na ang inyong katawan, parang ang kandila na dahan-dahan ka, nauupos. Talagang wish ni Cara David. Yan po yung kasi baka sabihin nila sa ilaw lang. Pero kita mo naman yung kulay niya, hindi na po normal. Medyo na araw-arawan lang para pumupula-pula. Pero yung hasang yan ay talagang iba na po yung kulay, no? Lamog na. Ito naman po yung kaganapan kagabi. 'Di ba yan yung picture niya? May video po, kasama pa nga si Yorme Isko. Sana Yorme, siningil mo na to ng 203 billion state tax. So, diyan po ito sa Binondo, ha? Nagkita po sila ng Chinese ambassador. Akala ko ba Tariela? Anti-China itong si Baki at saka si mga kaibigan nga, eh. Tignan mo, panoorin natin, oh. Si Mayor Isko Domingoso, the Ambassador of China, Jin Xuan, and I thank you very much. Jing Xuan ba yan? Di ba Jing Xuan? Tanginang Jing Xuan. Anong Jing Xuan? Jing Xuan? Di ba, paano ba magbasa yan? Di ba Jing Xuan? Wala na, tingnan mo naman, oh. Diyos ko, Ginoo. Ano natin yung parap na kuha? Very much for the good news that you have brought about. Dyan na lang, oh. Ay, anak ng kamote, oh. Sobrang payat na talaga ni Bungit. Malapit na talaga siya kunin ni Satanas. Sige nga, mga bubunis ng tanganista, sasabihin po ninyo na ito ay AI. Walang AI po. Totoo po yung nagsasalita si Bungit. Iba na po ang kanyang katawan ngayon. Dahan-dahan na po bumabagsak. Ito ay maliwanag na karma na ito, gaba na ito ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya Nyor, magsisi ka ng hinayupa ka. Wala na, ano pa ba naman yan, eh? Wala na yan. Meron talaga yung tinatawag na colon cancer na itinanggi ng Palacio de Polvoron na napuna nga ho. Natanong nga ho ni Atty. Harry Roque, may colon cancer ba siya? Colostomy bag ba ito? Na pinasinungalingan naman ng pambansang tagapagsinungaling na si Chucky Claire. Hindi daw, eh. Paano po yan? Nakikita po namin, eh. Iba na po yung kulay niya. Kulang na lang po bulaklak yan. Valentine's Day pa lang ngayon, no? Happy Valentine's Day sa lahat. Ayan, Nyor. Sa mga bubunista, mga ekspertong doktor ng mga loyalista ni Bangag. Ano po ang inyong nakikita ho dito? Sa nakikita ko, iba ba ho yung nakikita ninyo at nakikita ko? Kasi yung nakikita ko po, wala na. Kulay violet na po siya. Payat na. Anak ng kamote na yan. Polbos pa.
Sige nga, konting anggulo. Angguluhan natin. Going to Cebu, and I hope that it will be the beginning of more. Then si Yormes ko, Yormes, singilin mo na yan ng ano, yung estate tax, 3 billion. Pagkakataon mo na, Yorme. Ay nga mo, Interactions and people-to-people exchange between China and the Philippines. The excellencies of the diplomatic corps, members of the cabinet who are here present with us, the Federation of Filipino Chinese Chamber for Commerce and Industry Incorporated President. Ayan na. O, tingnan mo, grabe, no? Ang haba na ng leeg niya, para na siyang giraffe. Kitang-kita na po natin ang pangangayat ni Mr. President. Dahan-dahan na po ito sinisingil ng kanyang kagaguhan, kanyang pagiging kurakot na presidente sa kasaysayan ng ating bansa, na mas kurakot pa sa tatay niyang namayapa na pinalibing ni former President Duterte sa libingan ng mga bayani. Ito yung sukli ng pagkatraidor mo, Bongbong. Tingnan mo yung sarili mo. Para kang kandila na dahan-dahan ng naupos. My God, I hate drugs. Wala na yan. Papunta na po yan sa trono ni Satanas. Yan nga yung sinasabi ko nga sa inyo. Wala nang pag-asang impeachment, pero may pag-asa tayo sa tinatawag na wish ni Cara David. Wish! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Bungit! Ito na yun! Mauna ni! Wish! Sana mamatay na mga kurakot sa Pilipinas. Basta kami umaasa na. Sabi ni Cara David. Ayaw kasi ma-impeach Miss Cara David eh. Kaya dyan na lang kami kakapit sa sinasabi mo. Matalim yung dila mo eh. Ayan na po. Si Dayon Yor, malapit na po kunin ng kanyang amo sa naglagalablab na apoy. Malapit na sa kunin ni Tanas. Happy Valentine's Day! Mabuhay po tayo mga Pilipino. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita.
katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.